Malayo pa rin sa pagiging panatag ang sitwasyon sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Kanina habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard, nadurog ang nguso ng Coast Guard vessel ng China nang mabangga ng barko ng kanilang Navy. Yan ang report ni Rafi Tima. Papalapit sa Baho de Masinloc ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard para sa Kadiwa Mission o paghatid ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino at regular na pag-iikot ng PCG sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Pero hinabol ito at ginitkit ng dalawang barko ng China, ang China Coast Guard o CCG Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy Destroyer 164 o Guilin. Nang di maharangan ng BRP Suluan, nagbukas ng water cannon ng CCG 3104. Sa ilang beses na pag-iwas ng BRP Suluan, ilang beses ding muntik magkabanggaan ang dalawang barko ng China hanggang tuluyan na silang magpang-abot. Kitang-kita kung paano nabangga ng warship ng China ang barko ng kanilang Coast Guard. Wasak ang bow o nguso ng CCG 3104. Nagkapinsala rin sa gilid ang Guilin. Ang BRP Suluan, bahagyang tinamaan at bumaluktot ang flagpole. Walang nasaktan sa mga sakay. And there was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn. Siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Di pa tiyak kung may nasaktang Chinese national. Nagradyo pa ang PCG para tumulong sa CCG. This is BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. I repeat, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Hindi sumagot ang barko ng CCG. Sa kabila ng nangyari, mas naging agresibo pa ang Chinese naval ship sa paghabol sa barko ng PCG. Nag-disengage din ito habang papalayo ng Baho de Masinloc ang BRP Suluan. Ang mga sasakyang pandagat ng BIFAR na kasama rin sa Kadiwa Mission, dinatnan pagdating sa Baho de Masinloc ang hindi bababa sa 25 barko ng CCG at Chinese Maritime Militia Vessel. Nag-radio challenge ang dalawang panig. This is China Coast Guard 4706. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Huangya Island of the People's Republic of China. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Binuntutan ng CCG 3306 ang barkong dato bangkaya ng BIFAR. Tinangkapang i-water cannon at harangan ng CCG ang dato bangkaya at dato sumkat, lalo na noong lumapit na sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng agresyon ng mga barko ng China, nakapaghatid ang BIFAR ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel sa mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayo maigi at gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. 2012 pa kontrolado ng China ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, bahurang sagana sa yamang dagat at dati ng pinangingisdaan ng mga Pilipino. Inaangkin ito ng China bilang Huangyan daw, batay sa kanilang 9-line claim sa South China Sea, kahit nasa loob ito ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Isa ito sa mga ipinaglaban ng Pilipinas nang ihabla ang China sa Permanent Court of Arbitration na pumabor sa atin sa ruling noong 2016, hatol na hindi kinikilala ng China. Ang bersyon ng China sa mga nangyari ngayon, ilang beses silang nagbabala na nanghihimasok daw ang ating mga barko sa kanilang teritoryo at nang baliwalain daw ng Pilipinas, ginawa raw nila ang mga legal na hakbang para itaboy ang ating mga barko. The Philippine Coast Guard do not recognize the invalidated claim of the People's Republic of China. The Philippine Coast Guard remains to be committed in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen and of course in enforcing the 2016 Arbitral Award. Bilang tugon sa nangyari sa Baho de Masinloc, iginit ni Pangulong Marcos na hindi aatras ang Pilipinas sa pagtatanggol sa sariling teritoryo. We have never instructed any of our vessels to back out. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. Pero anya, hindi tayo naghahamon.
We do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. We are under threat. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We will not stop doing it. We will stop doing it when the threats stop. Tigil na yung mga threat. Kaisa rin daw ang Defense Department sa paninindigan ng PCG at tiniyak na hindi raw tayo pasisiil. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nababahala raw si Pangulong Bongbong Marcos kung paanong sa 15 contractor lang napunta ang mahigit 20% na mahigit kalahating trilyong pisong pondo para sa mga proyekto kontra baha. May report si Mariz Umali. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. I don't know about you, but that is a very big number. Nakalulula para kay Pangulong Marcos ang mahigit kalahating trilyong pisong inilaan sa halos 10,000 flood control projects sa bansa mula July 2022. Partikular niyang pinuna kung paanong 15 top contractor lang ang naka-corner daw sa tinatayang 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. 20% yan ng kabuoang pondo. Bukod dyan, 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. pinangalanan din niya ang 5 sinasabing contractor na may proyekto sa halos buong bansa. Hinahanap pa ng GMA Integrated News sa mga nabanggit na kontratista para sa kanilang pahayag. Nilitan niya rin ng Pangulo ang iba pa niyang napuna. Mahigit 6,000 proyektong may pondong mahigit 350 bilyong piso ang ditukoy kung anong uri ng flood control ang itinatayo. Maraming proyekto rin daw na iba-iba ang lokasyon pero pare-pareho ang presyo ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. At ang mga probinsya may pinakamaraming flood control project, hindi tugma sa 10 flood-prone o pinakabahaing probinsya. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. Akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 language centers sa Cebu ang ipinasara dahil sa umano'y illegal recruitment. Sa Cavite naman, naaresto ang mga driver ng 2 sasakyang nakabundol sa isang konduktor ng bus na nahatid ang katawan sa disgrasya. May report si Oscar Oida. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang konduktor ng bus nang madisgrasya sa General Trias, Cavite. Nabangga siya ng kotse kaya tumilapon sa kanasagasaan ng dump truck kaya nahati ang katawan. Sakto kasi yung pagbaba niya, papasok na ako sa garahe, biglang may sumulpot na kotse. Mabilis ang takbo eh, pag-iwang-giwang pa. Sobrang sakit po. Kasi po, may tatlong anak po kami. Tapos siya lang po yung nagtatrabaho. Karumal-dumal po, tapos hindi niya po deserve yun eh. Sana mabigyan po ng stisya yung pagkawala niya po. Na-inquest na ang mga nakasagasang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ang driver ng kotse na nakainom umano, tumangging magbigay ng pahayag. Git naman ng truck driver, wala siyang kasalanan. Wala akong inanong, dahil siya po ang may sa akin isabit lang po. Sa Cebu City, huli sa akto ng umano'y illegal cyber activities ng 2 Malaysian nationals. Isinumbong sila ng hotel staff na napuna ang pagdadala ng iba't ibang kahina-hinalang gadget sa silid. Bukod sa mga laptop, module, router at motherboard, may mga nasamsam ding tinatawag na data sniffers at hinihinalang IMSI catcher o aparatong sumasagap ng signal. Batay sa imbestigasyon, mga empleyado sila ng kumpanyang konektado umano sa Chinese military.
Wala pang reaksyon ng mga suspect na hawak na ng Bureau of Immigration. 2 language learning centers sa Cebu ang ipinasara ng Department of Migrant Workers. Sa Minglanilla, naabutan pang may klase ang pinuntahang Japanese language school na bukod sa walang business permit, sangkot umano ang mga paaralan sa illegal recruitment. Ayon sa mga estudyante, may job order na agad sila at tutungong Japan pagkatapos mag-aral. Pinagbayad sila ng mahigit 70,000 piso. Sabi naman ng may-ari ng mga gusali ng language school, hindi nila alam na may recruitment na nagaganap. Wala pang reaksyon ng may-ari ng Japanese language school. Sa Cebu City, isang language center din ang isinugod dahil may illegal recruitment din umano via referral. Pero mariin niyang itilanggi ng may-ari. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Vlogger sa Cebu, inihabla dahil sa post nito ng krimen na hindi naman pala. Ayon sa PNP Region 7, pinalabas sa video na pagnanakaw ang nakunang away sa isang modern jeepney sa Liloan, Cebu noong Mayo. Nag-viral nitong Hulyo ang video matapos i-share ng isang local radio station. Pero sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas na hindi ito snatching, kundi alitan lang. Ang vlogger na wala pang reaksyon, nahaharap sa reklamong unlawful use of means of publication at unlawful utterances. 1 peso fare increase sa jeepney. Ipinetisyon ng ilang transport group sa LTFRB. Ang provisional o pansamantalang taas pasahe ay sa gitna ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Handa naman daw silang iatras ang mosyon sakali magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Mga sindikatong nang-hohoard umano ng mga stored value cards sa tren, ahabulin ayon sa Transportation Department. Sa gitna ito ng reklamo na tanggap ni Transportation Secretary Vince Dizon na nagkukulang daw ang mga stored value card. Pagtitiyak naman ng kumpanyang gumagawa ng naturang cards, sapat ang supply nito at handa silang mag-supply sa mga tren. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 mamamahayag ng Al Jazeera ang patay sa airstrike ng Israel sa Gaza. Kasama sa mga napatay ang correspondent ng Al Jazeera na si Anas Al-Sharif. Pulitzer Prize awardee siya noong 1 taon sa Breaking News Photography category para sa kanyang pag-uulat ng Israel-Hamas war. Silang 5 ay magkakasama sa pinuntiriyang tent malapit sa Shifa Hospital sa Gaza City nitong linggo. Ang depensa ng Israel Defense Force sa pag-atake, si Al-Sharif ay leader daw ng isang grupo o cell ng Hamas. Mariing itinanggi ng Al Jazeera ang paratang. Kinundena nila ang iba pang press advocate ang pag-atake ng Israel at ang anilay hakbang para patahimikin ng mga mamamahayag sa mga ulat ng pagkawasak at matinding kagutuman sa Gaza. Patuloy na binabantayan ng bagyong Goryo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, pulitong namataan 110 kilometers east of extreme northern Luzon. Inaasahang magla-landfall ito sa eastern coast ng Taiwan sa Miyerkules at posibleng sa gabi ay nasa labas na ito ng PAR. Hindi ito inaasahang makakaapekto sa bansa, pero posibleng magpaulan ng habagat at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansang ulanin na malaking bahagi ng bansa bukas, kabilang na ang Metro Manila. A weekend to remember para sa PBB Celebrity Collab Edition housemates ang The Big Collab FanCon. Jam-packed sa venue ang fans to support their favorite housemates. Na todo bigay sa kanilang performance, from dancing, singing, and modeling. Kilig overload din ang iba't ibang ships ng collab. At ang inabangang love triangle ni na Dustin, Bianca at Will, na ang ending pala ay Das Will? Sorry kung tinapakan ko yung love team nyo, ha? Araneta, sabay-sabay!
All-out support din sa concert sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Multi-awarded film na Green Bones, umani ng 10 nominasyon sa 73rd FAMAS. Mula sa Best Picture, Best Screenplay at Best Director for Direk Zig Dulay, hanggang sa acting nominations para kina Dennis Trillo, Ruru Madrid at Alessandra De Rossi. 5 nominations naman ang nakuha ng Hello Love Again ng GMA Pictures at Star Cinema. Makakatapat ni na Dennis at Alden sa Best Actor race si Kelvin Miranda for Chances Are You and I. Nominated din for Best Supporting Actor si Beauty Empire star Sid Lucero para sa pelikulang Topak. May 3 nominasyon ng balota ng GMA Pictures kung saan vying din for Best Supporting Actor si Will Ashley. Sanya Lopez is giving hot Maria Clara vibes in her 29th birthday pictures. Ayon kay Sanya, she's ready for the chapters yet to be written. Cruz vs. Cruz star Vina Morales nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa serye. Nasa Amerika ngayon si Vina para sa GMA Pinoy TV Pistahan Parade and Festival at ilan pang events. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.